Magandang hapon. Ano yan sa'yo? Pinili ko po itong Bible verse na to dahil in-apply ko po ito noong panahon nag-struggle ako sa depression. Ito po yung, hindi po ako maiyang sabihin na pinanatuto din po ito. Faith, hope, and love. Faith, lumaki po akong Catholic. Pero nagsisimba, pero hindi po ako madasalin. Kung tatanungin ako noon kung sino si Jesus sa buhay ko, wala po akong personal na may sasagot. Like, I knew Him, I acknowledge Him, pero hindi ko alam kung paano siya i-express or paano siya i-worship. Nung panahon mo na nasa stage ako ng depression, matigas po ang ulo ko eh, hindi pa rin ako lumalapit sa kanya, hindi ako nagdadasal. Yung functional depression ko is hindi siya madali. Makikita mo normal ka, masaya ka, pero kapag mag-isa ka na lang, nagsha-shutdown ka. Dahil sunod-sunod yung pangyayari sa buhay ko, yung heartache, disappointments, failure, stress. Parang nagiging in denial po ako sa mga nangyayari. Nag-therapy din po ako. Pero parang hindi sapat pa rin. Parang may kulang at may dinaanan pa rin ako. Yung breaking point ko po is noong 2024, dalawang beses ako umuwi ng Pinas dahil parang gusto kong magpahinga. Yung pagod na hindi napapawi ng kahit matulog ka or magbakasyon ka or maraming distraction, paulit-ulit pa rin. Mararamdaman mo pa rin yung bigat. Yung hindi ko po ma-explain kung ano yung purpose ko sa buhay. Nahihirapan po ako. So nung nasa Pinas ako, imbis na magpahinga, wala naman po akong ginawa kundi lumabas, uminom. Lahat po ginawa ko na. I thought I was strong enough until I saw myself crying, begging, and praying to remove the pain. Hindi po siya naging madali. Akala ko pag umuwi ako, kasama kong pamilya ko, mawawala na yung bigat sa loob ko, yung nararamdaman ko, pero hindi pa rin po pala. Hanggang sinurrender ko na po lahat sa Kanya, na magtitiwala ulit ako sa Kanya, at maniniwala ako na kahit hindi ko pa nakikita ang purpose niya sa buhay ko, kung bakit pinagdadaanan ko lahat yun. Maniniwala ako na hindi niya ako papabayaan. Because with God, anything is possible. He has His way of reminding us na hindi kita papabayaan. Lagi ko po noon sinasabi sa sarili ko na kaya ko. Ako po kasi yung klase ng tao na hindi po ako nag-o-open up. Hanggang kaya ko pong tiisin, tinitiis ko lahat. Hindi rin po ako mahilig humingi ng tulong. Pero nung time na yun, ang alam ko lang na makakatulong sa akin siya. So, yung lahat ng burden ko, lahat ng nararamdaman ko, sinurrender ko na lahat sa Kanya. Alam ko po na hindi niya ako papabayaan. Marami pong mga nangyari, yung mga pinagdaanan ko, talagang hindi siya naging madali. Pero nagpapasalamat po ako na nandyan yung pamilya ko. Hindi sila tumigil na
intindihin ako. Doon ko po na-realize na makakatulong din sa akin na yung sarili ko. At magtiwala ako at manampalataya sa Kanya na hindi niya ako iiwan. Dahil hindi niya bibigay yung pagsubok na yun sa akin kung hindi ko kaya. Kailangan lang po talaga na may faith tayo sa Kanya at hope na kahit gaano pa kabigat yung problemang pagdadaanan natin. Kapag maniwala tayo na kapag ang Panginoon ang gumalaw, walang imposible sa Kanya. The struggle that was meant to break me became the very thing na push me closer to God because I learned how to depend on Him completely. That time po parang siya lang yung pinangahawakan ko na unti-unti na-realize ko na kaya pala may mga tao siyang tinanggal sa buhay ko. Kasi yung mga ibibigay niya sa akin higit pa sa mga nawala. At sabi nga po sa Roman 8 verse 18 na the pain that you are feeling is nothing compared to the joy that is coming. At totoo nga po yun. Dahil nung binalik ko yung pananampalataya ko sa Kanya, parang naging magaan na alam ko na nandyan siya para sa akin. Yung mga blessing, sunod-sunod na dumating din. One of my greatest blessing talaga is nung dumating yung si Arnold sa buhay ko. Because he's been my safe place. Sa Kanya, I feel peace and comfort. Sino pong mag-aakala na yung dating party girl, may inome, nandito sa kanya ngayon. Dahil po sa Kanya, hindi ko na po ata alam yung lasa ng alak na yun. So, kidding aside po, malaki po yung naitulong niya sa akin. At sobrang masaya po yung pamilya ko. Dahil ngayon hindi na ganun yung pag-aalala nila sa akin, compare nung ako lang mag-isa. At mula po nung dumating ako at nung nakilala yung TNT family, mas naging committed ako kay God. Yung parang pakiramdam ko yung genuine happiness na hinahanap ko noon. Nahanap ko na God is so good. Yung love niya is unconditional. Pag naiisip ko po, kaya po pala pinagdaanan ko lahat ng yun dahil may purpose siya kung bakit. Nagiging malinaw po sa akin kung bakit kailangan kong pagdaanan. Minsan, dadaan ka talaga pala sa hirap at sakit para makita mo kung ano talaga yung purpose mo, kung ano yung gusto ng Diyos para sa iyo. Minsan, nararamdaman mo na mag-isa ka kasi para makita mo din na yung tulong na galing sa Kanya. Sometimes po, God destroy our own plans because He knew that our plans will eventually destroy us. God always have a better plan for us. Looking back po from what I have been went through, naka-survive ako at nakaka-survive pa rin ako every day because of God's grace and love. Kung hindi po sa love ni Jesus,
Jesus, hindi ko po alam kung asan ako ngayon. I realize na God has been always taking care of me the whole time. Maybe not in luxurious way, not an easy life, but through protection, good health, and surviving hard days. Kung babalikan ko po yung dating ako, imposibleng mapunta po ako kung asan man ako ngayon. The love of God, the love of my family, my daughter, my babu, my new family and friends ay sapat na sa akin para magpatuloy ako sa buhay na ginusto ng Panginoon para sa akin. I'm forever grateful po and thankful talaga. I am where I am today is because of God's mercy. Thank you po. Tayong lahat at magtiwala lang tayo sa Kanya. At hindi rin madali yung pinagdaanan ni Sister She. Alam mo ko yung struggle niya. Parang meron similarity din sa akin. Dati naman ay hindi ako palaging nag-attend sa simbahan. Mahilig din akong gumala. Hindi. Ang saya ko nun makagala lang ako kahit hindi ako makapagsimba. Pero nung napunta din ako dito, iba na hindi na kumpleto yung linggo ko kung hindi ako nakapagsimba at nakapunta po. Okay. So, thank you Lord. Sa mga kapatid, tayo na po ay tumayo. So clap our hands. Jesus, ikaw ang nasa isip, kaya ang buong katawan ko, walang tulo ng pag-ibig, katawan ko ng pag-ibig, puso ko'y bumahay, ang nataparan ay sumasaya, sa pagiging pagkalangin, ewan ko'y kumikito. Ako'y nagtsatsa-tsa, mga kamay kumakabay. Pupuri mo sila, bumulong ka sa luwa, sumasaya, kumakanta. Ito ang kamay ko sa'yo, Ama.
dahil nga marami ang pinanyayahan, subalit konti lang ang tumutulong. Alam po niyo, my dear brothers and sisters, ito po pangkaraniwan ko na pong ginagamit. Ito po sa pong frase sa Biblia. Nandito po ako dahil hindi ko pinili na makarating ako sa lugar na ito. Subalit, sabi ng Diyos, hindi ikaw ang pumili at humirang sa akin. Ako ang pumili at humirang sa iyo upang ikaw ay mamunga at manatili sa iyo ang aking buhay. Salamat sa buhay na walang salamat, salamat sa iyo. Maging sa ulit na naging aking buhay, masasalamat sa iyo'y walang salamat sa buhay ko. Salamat at ako'y iyong pinako. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Aking sasabihin, maging sa ulit sa naging na aking buhay.